Amen. Yan. Palang hapon sa inyo, Impact Makers. Hindi excited na makinig yan sa ating topic ngayon. Ano ba series natin ngayong month? Yan. Ano yung series natin? Pakilakas nga. Dito muna. Ano yung series natin? Sa kabila naman. Yun, napakalakas. Gratitude Adjustment. So, welcome to our second installment of our series entitled Gratitude Adjustment. Being grateful in an ungrateful world. So, sino dito sino dito nung last week? Nung nakarang week, sino nandito? Ayan. So, konti lang. Review lang tayo ng mga points natin nung last week. Ano yung mga points natin nung last week? Sino nakakalala? Points ng last week. Ayan. Ano yung sabi ni Kuya Jason nun? Give thanks. Ano yung una? Give thanks obediently. Ayan. So, dapat daw, di ba, kapag nagpapasalamat tayo, nagbibigay tayo ng pasalamat, dapat may pagsunod. Ayan. Hindi yung tatamad-tamad tayo. Dapat ginagawa natin, sumusunod tayo. Pangalawa, give thanks habitually. Ayan. Dapat yung pagpapasalamat daw, sabi ni Kuya Jason, is habit natin. Pag sinabing habit, yan yung lagi mong ginagawa. Yan, parang lifestyle mo. Di ba? Naliligo ka. Yan, kumakain. Ano pa yung lagi mong ginagawa? Sino dito nagsisipilyo? Yung iba, hindi. Nako po, yari na. Pakitingin ng ipin, baka may gold. Yan. Pangatlo is, give thanks purposefully. So, kaya tayo nagpapasalamat, kaya dapat tayong pasalamat sa Panginoon dahil lahat na nangyayari sa atin may purpose. Yan, masakit man, yan, may struggle ka man sa buhay mo, may problema ka, yan, may kinakaharap ka sa pamilya nyo, dapat magpasalamat ka pa rin kasi lahat ng pinagdadaan natin sa buhay natin, may purpose po yan. So, sa kabila nangyayari sa atin, mga pagsubok, makikita natin na ang dami pa rin pagpapala ng Panginoon. Agree po ba kayo, Impact Makers? Na kahit marami raw pagsubok sa buhay natin, ay makikita pa rin natin na marami pa rin pagpapala si Lord sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, maganda po ang ating pag-uusapan. Kasi may kinalaman ito sa panahon ng tayo'y pinagpapala ng Panginoon. So, ang tanong, Impact Makers, tuwing ikaw ay nakakatanggap ng pera o pagpapala kay Lord, ano ang una mong ginagawa? Ano po, add to cart po kagad sa Shopee. Yan. Yan. Pupunta po kagad ako sa TikTok shop. Tapos add to cart, tapos order. Ganun ba? Kapag nakakatanggap tayo ng blessing sa Panginoon, ng pera, nagsusugal daw, nag-i-scatter pa daw yung iba, mambihira talaga. Amen. Ano ba yung ginagawa natin? Yan, nanlilibre ba kagad tayo? Gumagastos ba kagad tayo ng kung ano-ano? Ano ba yung una natin ginagawa? Kasi ako naniniwala ko personally, makers, big deal. Big deal po ang usapin na ito. Kasi dito natin makikita yung financial discipline natin. Na kapag may pera ka, ano yung una mong ginagawa? Ano yung saan mo ginagawa? O saan mo ginagastos yung pera na meron ka? Kasi maraming tao kapag nakatanggap ng pera, pinambabayad utang kagad. Diba? Ako, lagi naman usually normal na nga yun. Diba? Kahit sa mga nanay natin, kapag nakakatanggap sila ng pera, bayad utang, bayad sa kuryente, sa tubig. Diba? Pwede pinambibili natin ng ng matagal nating gustong bagay o pinambibigay sa magulang. Hindi naman masama ito, Impact Makers, pero napakarami kasi mga tao kapag pinagpapala, unang inaalala yung mga problema. Unang naaalala nila yung problema. Pero hindi nila naaalala yung nagpapala. Maraming taong pinagpapala, inuuna yung problema kaysa sa tao o sa kung sino yung nagpapala sa kanila. Unang naaalala yung pang-reward sa sarili kaysa magbalik sa nagbigay ng reward sa kanila. Kaya ngayong buwan na to, Impact Makers, diba, ano ba yung nakapaloob sa October na to? Diba, Teacher's Day. Kanina, tayo ng Pastor's Appreciation Month.
Diba? Nagpasalamat na ba kayo sa mga pastor ninyo, sa mga leader ninyo? Pagpasalamatan niyo po sila. Kasi buwan po nila ngayon. Amen po. Ano ang tamang response, impact makers, every time na pinagpapala tayo ng Panginoon? Ano ba yung tamang response kapag tayo ay pinagpapala ng Panginoon? Maraming tao na sayang lang yung blessing, natanggap. Bakit? Kasi hindi sila nakaalala. Hindi sila nakaalala. Sino rito gumigising tuwing umaga? Taas kamay. Sino rito gumising kaninang umaga? Taas kamay. Diba lahat nakakaano? Kaya nga sabi ni Pastor kanina, Pastor Ray, every gising is blessing. Ibig sabihin, yung pagising mo kanina, pinagpala ka na agad ng Panginoon. Ang tanong, impact makers, nakapagpasalamat ka ba kay Lord? Ulitin ko, pinagpala ka, pero hindi ka nakalala. Kaya maraming tao ang hindi nakaangat sa buhay, hindi na nadagdagan pa yung pagpapala na yon kasi hindi nakaalala kung sino nga ba at kanino nanggaling yung pagpapala nila. Kaya itong babasahin natin sa Luke chapter 17, verse 11 to 19. Yan. Mamaya basahin natin sa Tagalog yan. Sabi dito, on verse 11, now on his ways to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. Ito pong leprosy, impact makers, ano po ito? Ketong. Itong ketong na to sakit sa balat, yung parang nagbubukol-bukol. Yan, ano po yung leprosy. So, they stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Sabi nila, kahabagan mo kami. When he saw them, he said, go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. Verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go, your faith has made your will. So, sa Tagalog naman po, sa paglalakbay daw ni Jesus, papuntang Jerusalem, nagdaan siya hanggang sa Samaria at Galilea. Habang papasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila na sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Yan, gumaling at luminis. Namapuna ng isa, siya'y gumaling na, nagbalik siyang sumisigaw nang nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao ito ay Samaritano. Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, this leprosy impact makers, ang ketong po ay katakot-takot po sa panahon po nila. Katakot-takot. Bakit? Kasi itong keto na to, wala pong gamot dito. Hindi pa nadidiscover yung gamot sa panahon po nila. Kaya po ang tao pong may ketong sa kanila ay tinatrato po na patay na tao. Isipin niyo, buhay ka pa pero ang tingin sa'yo ng mga tao patay na. Kino-consider po ng mga tao may keto na patay na po sila. Pero ang mas nakakatakot ay makita mo unti-unti nangihina yung katawan mo. Kaya nga po according to the law of Moses, sa law po ni Moses, kinakailangan mahiwalay ang isang taong may sakit na ganito sa ibang tao. Bakit? Kasi hindi sila pwedeng lapitan o hawakan dahil kapag ginawa nila yon, pwede silang patayin o parusahan. Isipin nyo, impact makers, kapag may ketong ka sa panahon nila, walang taong didikit sa'yo. Walang taong lalapit sa'yo. Masakit yun. Amen? Yung nga lang layuan ka ng crush mo diba? Ang sakit na nun. Hindi ka pansinin ng crush mo, iwasan ka ng crush mo, masakit yun. Yung pa kayang iwasan ka dahil meron kang ketong.
Ay, thank you. Thank you, Kuya Arman. Yun. Kaya naman noong mga panahon nag-travel si Jesus sa border ng Samaria at Galilee, nagsisigaw tong 10 tao na may leprosy na mga to. Pero ang bottom line dito, pinagaling sila ng Panginoon. Pinagaling sila ng Panginoon at napakalaking blessing ang natanggap ng 10 ito noong mapagaling sila sa sakit nito. Pero, makikita natin sa passage na ito, impact makers, yung iba't ibang uri ng taong tumatanggap ng pagpapala. Makikita natin sa verse na to, o sa passage na to, yung klase ng uri ng taong pinagpapala ng Panginoon. Isang ungrateful at isang grateful. Pag sinabing ungrateful, hindi sila nagpapasalamat. At pag sinabing grateful, sila naman yung mapagpasalamat. Kaya ngayong araw na ito, impact makers, tuturuan tayo ng Panginoon kung ano yung susunod na hakbang mo kapag ikaw ay pinagpapala niya at kung paano umalala ng pinagpala. Paano umalala ang pinagpala. So join me na our topic today entitled, A Call to Remember. Kayo nga, A Call to Remember. So sa panahon ng pinagpapala ka ng Panginoon, ano yung tama mong tugon? Pag sinabing tugon, ano yung pagbabalik mo, ano yung gagawin mo? Yan. Ano yung dapat mong gawin gawin ng isang taong pinagpala? So, ito yung mga dapat gawin upang maranasan mo pa yung susunod na pagpapala sa iyo ng Panginoon. So, paano umalala ng pagpapala o ang taong pinagpala? Hindi na po magtatagal. Magsabi po kayo ng malakas na amen. Amen. So, number 1, on verse 15 to 16, sabi dito, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. So, number 1 po natin, paano malala ng isang taong pinagpala? Number 1 is recognize. Yan. Kayo nga po, recognize. Tandaan po natin, impact makers, 10 yung pinagaling, 10 yung nanalangin. 10 yung gumaling, pero isa lang yung nagbalik ng pagpapala kay Jesus. Isa lang yung nagpupuri, nagpasalamat sa Panginoong Yesus. So natural pala na maraming pinagpapala, pero hindi lahat marunong magbalik sa Diyos. Ulitin ko Natural na maraming pinagpapala, pero hindi lahat marunong magbalik sa Panginoon. Totoo po yan. Kahit po sa panahon natin ngayon, ito po, walang sama ng loob. Diba? Kahit sa panahon natin ngayon lahat naman tayo nakatanggap ng blessing. Diba? Pagising mo pa lang sa umaga, sabi ko nga kanina, sabi nga ni Pastor Ray, every gising is blessing. Lahat tayo nagigising. Lahat tayo gumigising. Pero sino dito yung marunong pasalamat sa Panginoon? Kaya nga impact makers, always remember, praise is about recognition. Dalawang bagay na dapat natin ma-recognize kapag ginawa mo ito. So, hindi ka kakapusin sa pagpupuri at pagpasalamat sa Kanya. Number 1 po is recognize the blessing. Yan. Recognize the blessing. Sabi sa verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Iisa lamang ang bumalik sa Panginoon para personal magpasalamat. Kung kailangan mo na pala kapatid, na makita mo na ikaw ay pinagpala. Kinakailangan mo na pala na makita mo na ikaw ay pinagpala. Paano ka magpapasalamat kung hindi mo naman alam ang pinagpapasalamat mo? Amen? Diba? Paano ka magpapasalamat kay Lord kung hindi mo naman nakita yung dapat na ipagpapasalamat mo sa Kanya? Masarap magpasalamat kung alam mo kung ano yung dapat mo ipagpasalamat. So, God blesses you every day. So, you should know how to recognize it. Ang Diyos po ay lagi po tayong pinagpapala. So, dapat po alam natin kung paano natin to ma-recognize. Hindi yung kapag humihiling lang tayo, kapag tumatanggap lang tayo ng pagpapala, diba? Dapat po marunong po tayo magpasalamat sa Panginoon. Every time na ikaw po ay pinagpapala niya, dapat marunong kang magbalik sa Panginoon. Dapat ma-recognize mo yung pagpapala na meron ka. Kasi maraming tao nagpasalamat na lang.
Sabi nga ni Sister Anita kanina, maraming tao nagpasalamat na lang sa nguso, pero wala na yung puso. 'Di ba? Madaling sabihin, salamat, salamat. Pero hindi naman galing dito. Kaya minsan, ako, based on my experience, syempre, taga-Tondo ako eh. Sa Divisoria, maraming mga badyaw. Maraming nagbibigay ng sobre. Diba? Maraming nagbibigay ng ampaw. Kaya minsan napapasabi na lang ako. Minsan na nga lang makatanggap ng ampaw sa badyaw pa. Diba? Kala ko sa ninong-ninang eh. Sa badyaw pala. So makikita natin, yung mga badyaw na yon, hindi naman sa inaano ko sila. Kasi minsan kasi kapag nagbibigay ka, hindi mo man lang marinig sa kanila na thank you. Diba? Basta pagbigay nila ng ampaw, pagbigay mo ng pera, alis ka agad yun. Hindi sila marunong magpasalamat. Kaya nga impact makers, dapat marunong ka magbalik ng pagpapasalamat sa Diyos, sa tao na nagbibigay sa'yo. Kaya dapat alam mo, yun dapat mong ipagpasalamat. Kaya mahalaga na alam mo kung ano yung pagpapala sa'yo. Amen? Kinakailangan makita mo muna na ikaw ay blessed. Dapat makita mo na ikaw ay pagpapala. Hindi puro pera ang pagpapala, impact makers. Basta sabihin ng iba, kapag may 1 million ako, pinagpala ko ng Diyos. Kapag 5 piso, hindi. Isa kasi, ang tagtingin natin ng pagpapala, malaki. Tama po ba? Yung piso na meron ka sa bulsa mo, hindi mo kaya pagpasalamat yun. Pero kapag may 1,000 ka sa bulsa mo, thankful ka. Ulitin ko, impact makers. Hindi puro pera ang pagpapala. It's either pinagpala ka, nawalan sakit yung pamilya mo. Pinagpala ka kasi gumaling ka sa sakit. Di ba? Pinagpala ka kasi mataas yung grades mo. Pinagpala ka kasi kumpleto yung pamilya mo. Pinagpala ka kasi nakakakain ka. Kaya ulitin ko, impact makers, hindi pera ang pagpapala. Hindi lang nakabasa pera. When you know how to recognize a blessing, you will learn to be grateful. Ulitin ko when you know how to recognize a blessing, you will learn to be grateful. Kapag na-recognize mo na yung pagpapala na to, dapat matuto ka magpasalamat. Starting today, impact makers, count your blessing. Bilangin mo yung pagpapala na mayroon ka. Magugulat ka na lang, makikita mo, nagbabago yung puso mo. At mas lalo kang gaganahan sa pananambahan, yan, sa pagpupuri sa Panginoon, kasi napakarami ng pagpapala ng Diyos sa iyo araw-araw. Pangalawa, recognize the blesser. On verse 15 to 16, sabi dito, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. So itong Samaritan na to, impact makers, kilala niya kung sino yung nagpala sa kanya. Kilala niya. At alam ninyo ginawa niya? Pinagsigawan niya yung pagpupuri niya sa Diyos. Sumigaw siya. Kapatid, tinuturoan tayo ng Panginoon na hindi ka lang basta dapat marunong mag-recognize ng pagpapala, kundi matuto ka din na ipagmalaki yung pagpapala na ginagawa sa'yo ng Panginoon. Ipagsigawan mo kung ano yung kabutihan na ginawa sa'yo ng Panginoon dahil sa pamamagitan nito, mas maraming tao ang pwedeng maabot ng testimony mo. Kaya nga po, isa po sa tumatak sa akin, wait lang po, inom lang po ako. May isang testimony po na parang tumatak sa akin. Galing po ay Pastor Mark. Tapos ang kwento po sa testimony, si Kuya Jason. Yan. So bilang kabataan, syempre, kabataan. Youth pa rin naman ako eh. Yan. So isang raw po, parang isang senaryo na galing silang ano ba tawag doon? Alimutan ko eh. Conference, yan, parang conference. Tapos, ang dalang pera ni Kuya Jason, sakto lang. Walang dating. Hindi, joke lang. Yan, sakto lang, parang pamasahe lang, ganun. Tapos, hindi alam ni Kuya Jason kung magbibigay ba siya o hindi. So, parang pinusya ni Tatay Mart na, sige, ibigay mo. Yan. Ibigay mo yung para kay Lord. Then, pagkatapos niya ibigay yung tithes niya, yung offering niya kay Lord, nagulat sila kasi may tumawag daw sa kanila na tinatanong ko yung makabataan mo, kumain na, ganyan-ganyan.
So, syempre, si Jason walang pera. Hindi niya alam kay Jason na sagot pala yung pagkain. Yun, si kay Jason wala nang pera, nakapag-McDo pa. Ang masarap pa nun, nakakain na siya ng McDo, nagkaroon pa siya ng pamasahe. So what's the point, impact makers? Napakabuti lang talaga ni Lord. Napakabuti ng Panginoon. Kaya nga, yung testimony mo, maniwala ka, share mo yan. Share mo yung pagpapala na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi di mo alam na encourage ka rin ng ibang kabataan na matuto magbigay sa Lord. Na matuto magbalik ng pagpapala sa Panginoon. Ipagsigawan mo kung ano yung kabutihan na ginawa sa'yo ni Lord. Kaya nga, impact makers, maraming tao ang makakita ng kadakilaan ng Panginoon sa buhay nila dahil sa simpleng pagmamalaki ng pagpapala sa iyo ng Diyos. You can't do anything but God can do impossible things that no one else can do. Marami kang mga bagay na hindi kayang gawin. Pero si Lord, kaya niyang gumawa ng imposibleng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga tao, ng ibang tao. Tandaan, ipagmalaki mo na may himala sa Diyos. Na kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon ng tao. Na kayang bumago ng Diyos ng buhay ng tao. Isipin nyo yung packmakers. Itong leprosy na to, sabi ko nga, di ba? Sabi ko kanina sa verse, yung leprosy, sa panahon nila, wala pang gamot. Talagang hindi, wala pang lunas. Yan, na makakapagpagaling sa mga taong may ketong. Pero, dahil sa Panginoon, etong 10 na may ketongin, gumaling silang lahat. Nakakalungkot nga lang, syempre, isa lang yung bumalik para magbigay ng papuri sa Diyos. So, ang tamang pagpupuri sa Panginoon is more on Christ's superiority. More on Christ's superiority. Hindi ka nagpapasalamat dahil sa galing mo, kundi sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Kailangan maitaas si Lord sa pagpupuri mo. Siya dapat ang bida dito, hindi ikaw. Hindi dahil sa ginalingan mo, dahil sa ginalingan ni Lord sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin si Lord, impact makers. Diba? More on Christ's superiority, but less of inferiority. Hindi tayo kailanman higit sa Panginoon. Hindi tayo higit sa Panginoon. Mas may kayang gawin ang Diyos sa buhay natin. Many people are content to enjoy the gift, but forget the giver. Maraming tao nag-i-enjoy sa regalo, pero nakakalimutan nila yung nagbigay sa kanila ng regalo. They are quick to pray, but slow to praise. Diba? Kapag may problema, talagang nagmamadali pang manalangin. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Pero pag sa pagpupuri, pagbabalik ng pagpupuri sa Panginoon, wala. Ang bagal. Diba? Sabi nga ni Pastor Ray nung last week, diba? Kapag nananalangin tayo, ano ang bukang bibig natin? Pengi noon. Lord, pengi noon. Lord God, pengi noon. Hindi Panginoon pengi noon. Maraming lumalapit sa Diyos para humingi, pero kakaunti lang ang bumabalik at nagbibigay. Maraming tao magaling lumapit para humingi, pero kakaunti lang ang bumabalik para magbalik. Kaya nga, nung nire-review ko po itong preaching na to, totoo nga, no? Kasi ako rin, tinatamaan ako Kahit naman tinamaan ako kanina Sabi ko, pag lumalapit ako sa Panginoon, parang namamanid yung mukha ko Kapal Pero pag babalik na mapasalamat sa Panginoon, wala. Diba? Mas masarap matulog. Kasi may aircon. Pero yung magpasalamat sa Panginoon, hindi nakakalimutan. Impact makers, kung magaling ka lumapit sa Panginoon, dapat magaling ka rin magbalik sa Kanya. Amen? Kaya naman sa araw na ito, huwag natin asamin na mapabilang tayo sa mga ito. Baguhin na natin yung buhay natin. Magpabago tayo sa Panginoon. Pangalawa and lastly, on verse 15 to 16, one of them when he saw he was healed came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. So pangalawa po natin is return. Yan. Kayo nga po, return. So itong 10 ito, tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Kapag pinagpala ng Panginoon, anong gagawin? Return. Balik ka kay Lord.
balik ka kay Lord, hindi kay crush. Amen? Kasi maraming sa atin, di ba? Kapag okay tayo, balik lang tayo kay crush, hindi kay Lord. So balik ka sa Panginoon. Remember, pagbabalik kay Lord ay may kinakailangang dalawang bagay. Una, He returned unashamed. Yan, kayo nga po, unashamed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. So ang isa dito, nung nalaman niyang pinagaling siya ng Panginoon, hindi siya nahiya na bumalik at magpasalamat. Makers, yung isa, hindi nahiyang bumalik nung pinagaling siya ng Panginoon. Maraming mga tao pagkatapos pagpalain ni Lord, nahiyang bumalik kay Lord. Diba? Nahiyang bumalik sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, diba? Ang kinakapalan na natin yung mukha natin pag humingi tayo sa Panginoon. Pero pag babalik tayo sa Panginoon, nahihiya tayo. Hindi, kasi astig ako eh. Ayoko maghingi ng thank you kay Lord. Kasi pang lang yun. Pang good boy lang yun. Bad boy po kasi ako eh. Ba't ka nahihiya? Diba? Ang galing-galing mong humingi, pero nahihiya ka magbalik kay Lord. Hindi magpasalamat sa Panginoon, nahihiya po tayo. Hindi nga tayo nahiyang gumawa ng kasalanan dati. Amen? Huwag ka din mahiyang gumawa ng mabuti. At hindi ka dapat mahiya kasi si Lord hindi nahiya nung pinagpala ka. Bakit? Hindi nahiyang bumalik bakit hindi nahiyang bumalik yung una, yung isa? Kasi hindi siya nahiyang humingi kay Lord. Pangalawa, hindi nahiya si Lord na pagpalain siya. Marami nahiya na magpuri, magpasalamat sa Diyos, pero nahiyang humingi. Pero hindi nahiyang humingi. Kailangan babalik ka doon sa situation mo kung saan pinagpala ka ng Panginoon. Impact makers, ang Diyos hindi niya naman tayo pipilitin magbalik sa Kanya. Si Lord, wala naman ganun si Lord eh. Yung, sige, balik ka sa akin. Tama yung ginagawang balik ka sa akin. Impact makers, hindi po. It is our personal decision. Decision po natin kung tayo po ay babalik sa Kanya. Pero ano ba yung tama? Ano ba yung tinuturo sa atin ng Bible na dapat natin gawin? Masarap magpasalamat yung hindi ka pinilit. Diba? Yung maganda yung natural na lumalabas sa bibig po natin yung salitang salamat. Sabi mo sa katabi mo, salamat. Yan, salamat. Nililibre ka niyan mamaya. Magmimilk tea daw kayo. Yan. Baka naman po, yan, tumatanggap na rin po ako ng appreciation. Hindi, joke lang po. Yan. Amen. Salamat. Marami nakakalala sa Diyos sa panahon lang ng problema. Ang tanong, impact makers, isa ka ba doon? Diba? Pero nakalimot na sa panahon ng siya'y pinagpala. So malalaman pala natin, malalaman mo na mga bagay na nakamit mo ay mula sa Diyos kung hindi ka nito nilalayo sa kalooban ng Diyos. Take note po Ulitin ko malalaman mo na ang bagay na nakamit mo ay mula sa Diyos kung hindi ka nito nilalayo sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Tandaan po natin, hindi lang si Lord ang marunong magbigay ng pagpapala. Even si Satan. Even si Satan. So, parang ganito lang yan eh. Bigyan ko yung senaryo. Sa karir. Yan. Trabaho. Minsan kasi pag nagtatrabaho tayo, akala natin, kapag binigyan ka ng trabaho, para sa'yo, galing kay Lord. Pero hindi mo alam minsan, katulad ko, nagtrabaho po ako sa KFC. At the same time, nag-church po ako noon. 2017, nasa church na po ako noon eh. Tapos sabi ko, blessing kasi natanggap ko sa trabaho. Tapos hindi ko namamalayan, hindi na pala ako nakapagsimba. Kasi even linggo may pasok ako. So syempre ako, mukha nga akong pera dati. Diba? Tinanggap ko yun. So, hindi ko alam na pain pala ng kaaway sa akin yun. Kaya minsan nakala natin na pagpapala ng Panginoon, yung meron ka ngayon. Pero kalaunan pala, pain pala ito ng demonyo sa'yo para malayo ka sa Diyos. So paano malalaman? Dapat marunong kang makinig sa pagpapala ng Diyos. Dahil kapag hindi ka marunong mag-analyze, impact makers, baka hindi na pagpapala yung makuha mo eh. Maniwala ka. Baka hindi pagpapala, baka pagpapalo.
Minsan naman maraming pagpapala ang Panginoon, pero hindi mo naman napapansin na pagpapala na pala ito. Kaya dapat, impact makers, gawin mo itong pangalawa. Gawin mo itong pangalawa. So, pangalawa, he returned unrestrained. Yan. Sabi dito, he threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. So, pangalawa po natin is return unrestrained. This one Samaritan returned to Jesus without hesitation. Itong Samaritan na to, bumalik sa Panginoon nang hindi nagdadalawang isip. Parang sabi niya, hindi, walang makakapigil sa akin. Tutuloy ko to, magpapasalamat ako sa Panginoon. Remember, impact makers, that there was a serious racial issue between the Jews and Samaritans during that time. Itong nangyari dito ay seryosong usapin sa lahi ng Samaritan at ng Jews. Kasi itong Samaritan, impact makers, parang half-blood lang po sila. Yan. Pamilya pa rin naman ng mga Jews, pero half-blood lang. These as were not all 10 cleansed. Where are the other 9? Has no return to give praise to God except this foreigner. Sa kabila ng problema ng kanilang lahi, hindi siya nagpapigil na bumalik at magpasalamat kay Lord. Impact makers, ang pagpapasalamat sa Panginoon, hindi dahil sa mayaman ka, mahirap sila, mayaman ka, maputi ka, maitim sila, maputi sila, maitim ka. Diba? Hindi racist. Ang pagpapasalamat sa Panginoon, impact makers, ay kusa binibigay kahit anong sitwasyon na mayroon ka. Kaya itong Samaritan na to, hindi siya nahiya. Pansinin mo kung sino pa yung hindi relihiyoso, siya pa yung seryoso. Diyos yun eh. Ito Samaritan lang to eh. Ulitin ko kung sino pa yung hindi relihiyoso, siya pa yung seryoso pagdating kay Lord. Tandaan natin, naghahanap din si Lord ng babalik sa Kanya para magpasalamat. Kung naniniwala ka na ikaw ay pinagpapala at pagpapalain ka pa ng Panginoon. Therefore, dapat marunong ka din magpasalamat sa Kanya. Dapat marunong ka rin magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Balik-balik din, impact makers. Balik-balik sa Panginoon. Huwag puro ikaw. Huwag puro sa'yo. Matuto ka magpasalamat sa Diyos. Dahil wala ka ngayon sa kinalalagyan mo kung wala ang Diyos na nagpala sa'yo. Dapat hindi ka takot magbalik ng pasalamat sa Panginoon. Diba? Hindi ka dapat matakot magbalik ng pasalamat kung sino ang nagpapala sa'yo. Dahil alam mo, ang pagpapalang ito ay hindi sa galing talento, kundi sa Diyos nagmula. Dahil wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Lahat ng meron ka ngayon ay dahil sa Kanya. At hindi dahil sa katabi mo. At hindi dahil sa ibang tao. Dahil sa Panginoon. Kapag pagpapala ng Panginoon, impact makers, hindi ka nito ilalayo sa Kanya. Bagkus, ang pagpapala ng Panginoon ay mas ilalapit ka nito sa Kanya. Sige po, tayo po'y tumayo, impact makers. So, conclusion po. By coming to Jesus, by the Samaritan, he is not only healed, but he is saved. Diba? Ayon kay Jesus, sa Panginoong Hesus, itong Samaritan na to, hindi lang siya pinagaling. He's not only healed. Diba? Hindi lang siya nilinis. Siya po ay niligtas din ng Panginoon. Kaya nga impact makers, kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, tandaan mo, hindi ka lang basta gagaling, hindi ka lang basta lilinis, ikaw din ay maliligtas. On verse 17 to 19, Jesus said, "Were not 10 healed?" 10 yung gumaling. Pero saan na yung 9? Verse 18, "Can none be found to come back
and give glory to God except this outsider. Sabi sa The Message version, itong Samaritan na to, outsider lang pala siya. Ang tingin sa kanya, outsider. Pag sinabing outsider, dayo lang. Dayo. Hindi talaga siya taga doon. Pero kung sino pa yung dayo? Sino pa yung foreigner? Sino pa yung hindi taga doon? Siya pa yung nagbigay, sumigaw, nagpasalamat, nagpuri sa Panginoon. Verse 19, then he said to him, get up. On your way, your faith has healed and saved you. Impact makers, 10 ang pinagaling ni Jesus, pero iisa lamang ang naligtas. Itong naligtas na to, siya yung natutong makalala na bumalik sa nagpala sa kanya. Kung anong klase ng pagpapala sa kanya ang pinagkaloob ng Panginoon. At higit sa lahat, naalala niya kung sino ang nagpala sa kanya. A call to remember. So, paano malala ang pinagpala? Una, recognize. Dapat, matuto kang alamin kung ano yung pagpapala sa'yo at kung sino ang nagpapala sa'yo. Recognize. Pangalawa, return. Impact makers, dapat marunong kang bumalik sa source ng mga ito. Sa source ng pagpapala na tatanggap mo. Sa source na kung saan nagpagaling sa'yo. So, yung leprosy na to ay may hinahalin tulad sa kasalanan. Sa sin. It separates people from God. Makikita natin na sin is inside as like this kind of disease. So, leprosy deep in our skin. Malalim ang epekto nito sa atin. Bakit? Kasi nakakahawa ito at nakamamatay. Ang dami nang naghiwalay dahil sa kasalanan. Bakit? Kasi wawasakin ito yung buhay mo. Wawasakin ito yung pamilya mo. Ganun ang leprosy. Ganun yung kasalanan. Pero kapatid, impact makers, tandaan mo, kahit na ikaw pa yung pinakamarumi, ikaw pa yung pinakanakadiri, may pinakamatinding sakit at nilalayuan ng tao, pero kapag na-encounter mo si Lord, tandaan mo, He can change everything in you. Babaguhin ng Diyos ang lahat sa'yo. O marami kang pwedeng lapitan. Pero iisa lang ang mas kailangan mo. Kung gusto mo makalaya sa kinalalagyan mo ngayon, sa sakit, sa kasalanan, sa karamdaman, inanyayahan ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Inanyayahan ka ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Dahil itong pagkatao ng tao na ito, yung may leprosy, pati hindi yan pwedeng kahiyan. Sabi ko nga diba? Leprosy. Nilalayuan ka, iniiwasan ka, natatakot sa yung mga tao, pinandidirihan ka. Itong tao na to, yung may sakit na ganito, binago ng Panginoon. Sa araw na ito, impact makers, naniniwala ako na may miracle of healing. May miracle of healing and salvation na gagawin ng Panginoon. Mayroong pagagalingin, mayroong palalayain at babaguhin ng Panginoon. Ano man yung kasalanan mo, nagawa, pagkakamali, disobedient,
Ano man yung mga kasalanan na nagawa mo ngayon, nung makaraang linggo, nakaraang buwan, Impact Makers, kayang pagalingin, kayang ayusin, kayang baguhin ng Panginoon. Take note, hindi lang po yun. Kaya ka rin iligtas ng Diyos. Tayo yumukot manalangin. Patuloy mong usapin si Lord sa araw na ito, sa oras na ito. Huwag kang mayan lumapit sa Kanya. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Huwag kang mahiya. Ikaw at si Lord lang. Ikaw at si Jesus lang. Impact Makers, kung ito na yung araw, ito na yung oras na para sabihin sa Panginoon salamat. Ito na yung panahon para ma-recognize mo si Lord sa buhay mo. Ito na yung oras para bumalik sa Kanya. Ito na yung oras para magpaayos sa Panginoon. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Impact Makers, huwag tayong tumulad sa siyam na hindi na bumalik pagkatapos gumaling. Tularan natin yung isang Samaritan na kung saan after niyang gumaling, agad-agad siyang bumalik sa Panginoon. Agad-agad siyang bumalik para papurihan. Agad-agad siyang bumalik para pasalamatan ng Panginoong Yesus. Kasi, Impact Makers, itong sakit na to, wala nang kagalingan yun eh. Parang hinihintay mo na lang mamatay ka. Hinantay mo na lang yung kamatayan mo. Kasi kahit anong mangyari, hindi na ako gagaling kasi wala na pa namang panlunas dun eh. Sa panahon nila, kayo yung pasasalamat ng may leprosy na yon, yung Samaritan na yon, sobrang laki. Sobrang taas ng pagpupuri niya sa Panginoon. Halos sumigaw siya dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi lang siya pinagaling, hindi lang siya nilinis ng Panginoon, kundi niligtas din siya ng Diyos. Kaya Impact Makers, kung ano man yung pinagdaanan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, lapit ka kay Lord. Yes, Panginoon. Lord God. Lord, thank you. Lord, thank you sa hapong ito. Lord, ako'y lubos na papasalamat sa iyo, even yung mga kabataang ito. Lord, sorry. Dahil madalas ka namin, Panginoon, hindi naaalala, hindi man lang mapasalamatan sa pagising po namin, sa kinakain namin, sa kagalingan, Panginoon, na binibigay mo sa amin. Sorry, Lord. Sorry, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na hindi man lang namin ma-recognize yung pagpapala mo. Mas nakatuon kami sa gift, pero hindi sa giver. Pero this time, Lord, niremind mo kaming lahat, Panginoon, na maging sensitive sa pagpapala, sensitive sa binibigay mo, maging sensitive kami, Panginoon, na bumalik ulit sa iyo. Lord, ito na yung panahon, Panginoon. Ito na yung oras, Panginoon, na kung saan, Panginoon,
Na-appreciate namin yung pagkilos mo sa buhay namin. Ito na yung oras, Panginoon, na papupurihan ka namin. Ito na yung panahon at oras, Lord, para bumalik sa'yo. Alam po namin, Lord, na marami kaming sablay sa buhay. Minsan, Panginoon, hindi na nga po namin ma-recognize yung sarili namin. Nahiya na po kayong bumalik sa'yo. Pero Lord, hindi ito yung gusto mo, Panginoon. Ang gusto mo, Panginoon, na pupunta kami at babalik kami kung saan kami dapat bumalik. Walang iba kundi sa presensya mo, Lord. Alam po namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon, may inaayos ka na, may binabago ka na, may pinapalaya ka at pinapagaling, Panginoon. Lord, hindi namin deserve ang lahat ng ito. Pero Lord, ito yung gusto mo, ito yung will mo sa buhay namin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyo sa lahat ng ginagawa mo sa amin. This October, Panginoon, ito yung Teacher's Day. Ikaw din, Panginoon, ang pinakamagaling na teacher namin sa lahat. Kaya maraming salamat sa iyo. Itong Pastor's Appreciation Month, Lord God, ikaw din, Panginoon, ang pinakadakilang pastor, Panginoon, na kilala po namin. Kaya thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Thank you, Lord God. Hindi ka tumitingin kung sino kami, ano yung lahi namin, Hudyo ba kami o Hintil, Panginoon. Lord, nilinis mo kami. Pinagaling mo kami, niligtas mo kami, kasi mahal mo kami. Kaya deserve mo lahat, Panginoon, ng pupuri. Deserve mo lahat ng pagpapasalamat. Deserve mo yung pagsamba, pag-awit namin sa'yo, yung pagluhod namin sa'yo, yung pagtaas namin ng kamay, Lord God. Deserve mo lahat ng ito, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, sa'yo namin inaalay. Lahat ng buhay namin, sa'yo namin pinagkakatiwala, Lord God. Thank you, Lord. Minsan pa, Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri, nagbibigay ng pagsamba, Panginoong Hesus, sa matamis mong pangalan. Amen and amen. Palakpan po natin si Lord hapong ito.